Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balitang sumiklab sa mga nakaraang oras matapos lumabas ang balita ukol sa First Lady ng Pilipinas, Liza Atanas Magz. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, kumalat ng mga ulat na nagpunta si Liza Magz sa Supreme Court upang magsagawa ng isang emosyonal na hakbang upang ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang tanong ngayon, ano ang naging dahilan ng kanyang aksyon at bakit siya lumuhod sa harap ng pinakamataas na korte ng bansa? Ayon sa mga reliable na sources, si First Lady Liza Atanas Magz ay dumaan sa Supreme Court ng bansa nitong nakaraang linggo at nagsagawa ng isang kakaibang hakbang. Ayon sa mga saksi, lumuhod siya sa harap ng mga hukom at humiling na huwag siyang patawan ng parusang kamatayan kaugnay sa mga aligasyon ng pagpapakalat ng iligal na pulburon. Tinutukoy sa mga dokumento na ang kaso ay nagugat sa isang mga akusasyon ng First Lady ay may kinalaman sa isang drug syndicate, isang paratang na kanyang mariing itinanggi. Sa isang pahayag mula sa mga legal na eksperto, inihayag nila ang mga kasong ito ay patuloy pang iniimbestigahan. Hindi pa matutukoy kung may mga ebidensya na nagpapatibay sa mga paratang laban kay Liza Marcos. Ang mga eksperto ay nagpaliwanag na ang kanyang hakbang ay maaaring bahagi ng kanyang defense strategy upang makuha ang simpatsya ng mga hukom at ng publiko. Gayunpaman, maraming mga kritiko ang nagsasabing ang aksyon na ito ay isang pagsubok lamang na makaiwas sa malupit na parusa ng kamatayan. Sa kabilang banda, maraming mga miyembro ng oposisyon at ilang sektor ng lipunan ang naglabas ng kanilang saloobin laban sa First Lady. Ayon sa kanila, ito na ang pinakamataas na antas ng pambansang iskandalo na dapat pagtuunan ng pansin. May ilan din na nagsasabing ang aksyon ng First Lady ay isang nagpapakita ng takot at desperasyon dahil sa posibleng pagkahatol sa kanya. Bagamat may mga hindi naniniwala sa mga paratang, nananatili pa ring malaki ang tanong ukol sa integridad ng mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang pagtutok ng bansa sa kasong ito at inaasahang maglalabas ng desisyon ang korte sa mga susunod na linggo. Samantala, si First Lady Liza Atanas Magz ay patuloy na nagtataguyod ng kanyang inosensya at iginiit na hindi siya nagkakaroon ng kinalaman sa anumang iligal na gawain. Ayon sa kanyang mga abogado, patuloy nilang ipaglalaban ang kanyang karapatan upang mabigyan ng katarungan. At yan ang mga detalye ng controversial na kaganapang ito, patuloy naming susubaybayan ng mga susunod na development sa kasong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang timbangan yan, kung tataob yung kabila, mas mabigat na yung kabila. And that's the recipe of disaster for you and me. Aabusuhin tayong lahat. Kaya, imperative sa atin mga kababayan na ibuhos natin ngayon ang lahat ng suporta natin kay President Duterte. Unang-una, ito, biktima to. Nagsilbi to sa inyo, sa akin, sa ating lahat. And because of that service, he is made to suffer today. At ang end all and be all dito matanggal si Inday Sara para wala nang sagabal sa triumvirate ni Marcos Jr. Dabangag, ni Liza Marcos the Stalker, and ni Tambalos dos the Pato. Sila na ang maghahari sa atin. Mantakin nyo mga kababayan. Tatlo yan. Nung una, tatay lang. It took us 20 years. 20 long years of suffering ng mga Pilipino bago matanggal ang tatay. And it took us a miracle. What if a miracle will not come this time? Hayaan ba natin na makaugat na naman yung mga Marcos na yan? Hahayaan ba natin na uugat na naman yan? How many years will it take you and me? O yung mga kabataan natin, how many years will it take us, them, to uproot this evil? Ngayon pa lang, na hindi pa nakagamot yan, hindi pa nakaugat yan, tanggalin natin. Labanan natin. Yes. Attorney Glenn, I don't know, Pam, nandito ka ba? Is this Pam? Hello. Si ayan, si Pam. Nakaset pa na ba ako? Studio. Yes, Pam. Sige, anong update natin dyan? Hindi ho ako kasama on site. But the key people, hello Attorney Glenn, but the key people na kailangan doon are there, Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez. We were also with Philip Salvador,
And Marlon is with Attorney Vic and he's the one feeding us updates. As of 30 minutes ago, hindi kasi pinapapasok si Attorney Torion and Attorney Vic Rodriguez who came there bearing the legal papers na kailangan nilang padala sa Supreme Court. Kasama din yung sa notaryo, but then they were held sa gate. Kinuha ng isang uniform personnel yung documents na ipapasok for PRRD to sign, but hindi rin nila sinama yung notaryo, and Attorney Glenn can attest to this na if he is to sign, he needs to take oath yata. Tama ba, Attorney Glenn? Pero hindi nila sinama yung magnonotaryo sa loob. I think that took another time na makipag-negotiate because we had a video file of Attorney Vic Rodriguez trying his best talaga na magpakakalma kahit nakakagalit ang sitwasyon, explaining to the uniform personnel na ito ay karapatan ni PRRD, ibigay naman sa atin, ibigay dun sa kay Tatay Digong na ma-represent. At yun nga, but I just saw now, kaya nawala ako sa screen kanina, Ma'am Maharlika, no, na nakalabas na si Ma'am Hanilet at sakay ito ng sasakyan ni BG, Senator Bongo, but hindi makita if kasamang lumabas si Tatay Digong. Tatay Digong was with Kitty Duterte, Ma'am Hanilet, and Attorney Delgra. Sa airport pa lang magkakasama si Attorney Delgra, Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, pero hindi sila hinayaang makapasok or makalapit because sa tube pa lang, already Torion was there to pick up PRRT. No? And then yung pagbaba ng entourage nila, bumaba sila Attorney Delgra, Senator Bongo, Attorney Torion with Attorney Vic Rodriguez behind them, at nagbigay na lang ng isang very frustrated message ang isang Attorney Delgra where he said na kinuha sa amin si PRRD. So they just took him away, sabi. And then maririnig mo yung crowd, yung sigh of depression nandun na alam nyo yon, na parang anong basihan, anong legal basis. And then we saw Yusek Lorraine Badoy na very distressed, niiyak. So and then the others, kasi nga daw, dadalhin sa Villamor Air Base ang isang Tatay Digong. And then yes, he was brought there. And Attorney Torion had an interview with Cheryl Cosim of TV5 where he also said na he was told, although unconfirmed, na nagpapahanap na ng isang malaking aircraft. And what does that mean? Since ang ginagamit talaga ay yung sa ICC, what do they need the big aircraft for is for an international flight, maybe to bring him and to fly him at The Hague. We don't know, Attorney Glenn, kung ano ang magiging legal basis doon, but nilalabanan nating lahat through Attorney Vic Rodriguez and Attorney Torion yung kaya nating gawin. That's why dudulog sila sa Supreme Court with all the legal papers. Hindi ako sinama because I have to guard all the documents and mga bags na iniwan nila dito. Bit-bit lamang yung talagang kailangan nilang document papunta doon na dapat pirmahan. So, kanya-kanyang silang sakay ng mga sasakyan at ako na nga ang nagpresenta na maiwan dito. I am somewhere sa nakaka-recognize kung saan po ako. Wag na lang pong banggitin sa comment because this was... Are you still there? Are you still there? Kanina sa lugar ni Vic around what o'clock? Nandito po ako sa makeshift office na ginawa nila to prepare all the documents they need. Andyan yung malapit sa airport? Opo. I think actually, nag-promise ako kay Vic to get there. Ano po yun, Attorney Glenn? So, nag-promise ako kay Vic na I will go there. So, pagkatapos ko ngayon I believe we will stay a little bit longer here. Yes, Attorney Glenn. Yeah. Kung makakabol po sila, punta po sila. Magkakailangan namin ng extra hand for, a legal mind here also.
Nag-ano lang ako, nag-live lang muna ako dito with Ate Claire because I cannot do that on the road. Yes, And yes, punta yes. ako. All right, Sige Pam. po, hintayin Pam, po namin kayo. But any more updates aside from na-mention mo na? yun lang, Ma'am Marlica, no, yung hihintayin natin dito kasi is kung gagawin talaga nila yung balak nila na ilipad dito sa The Hague. Pero Ma'am Marlica, if you remember, no, ako kasi nasubaybayan ko yung sinasabi mong Oplan eliminate the Dutertes. Yes. You have to remember, ito na lang bullet na ito ng ICC ang hindi pa nangyayari, which is already happening. I believe talagang hinuli nila. Ito yung pinakadulo. Opo. Ang hinuli din nila ito, Ma'am Marlica, at ngayon nila ginagamit because papalapit ang April 1, kung saan alam nilang talagang wala silang takas. Yes, Supreme Court. At yung April 1 na yan, this will expose their evil doings sa budget ng bansa. Yes, Z, may tanong ka kay Pam? Hi Pam, thank you for being there. It's si Palanggazi. Ay, hello po. Oo, may dalawa akong tanong. Una, sino na ngayon ang natirang kasama ni PRRD? Si ES Mijaldea ba? I believe it was Attorney Delgra and ES Mijaldea. Meron pong live ngayon sa FB ni Senator Bongo na nakasakay sa sasakyan niya si Ma'am Hanilet. We do not know if PRRD is with her, but we don't think so because this is not the time na hinuli nila para pakawalan lang. I don't think so. I think this is it, no? And then my second question, and maybe Attorney Glenn can verify, di ba po yung sa pagpapapirma dun sa yung dapat inotaryo, but since hindi nga hindi pinapasok yung mga abogado ni PRRD, hindi ba pwedeng naging na lang, halimbawa sa video call, pwedeng i-administer yung oath? Di ba sa digitization ngayon ng ating mga service, Attorney Glenn, pwede na mag-oath ng virtual? Actually, sir, may mga notary public na police. So, I have to exit. I'm sorry, I have to exit. Okay, Pam. Thank you so much. Pam. Thank you sa iyong Pam. update. Thank you very much. Baka meron silang notary public doon sa loob. Although yung video pwede yan. Attorney Pwede na Glenn, kasi yun, alam ko pupunta ka kay Attorney Vic. Meron kasing lumalabas na information na allegedly fake daw yung mga signatures and documents. So may ipi-play lang ako na sinend sa atin. Then you will make your comment about it. Tignan natin. Hindi, sige ako na mag-highlight. Ito mga kababayan, nire-review o chine-check nitong may alam dito sa how to authenticate the document. Ito, pakinggan natin. Dito ka muna mag-focus. Dito. Saan? Ito. Hindi, sige ako na mag-highlight. Yan po yung warrant of arrest from ICC daw. Sakto. Eksakto siya. O, dito naman. Dito. Eksakto yan. Nilakihan lang, tapos pero eksakto pa rin. Eksakto pa rin. Loris nga ito kung may high-risk na kitang-kita to. Eksakto pa rin, di ba? Itong last. Ito. Tinlaki-lakihan lang nila tapos inano. Yung pirmang yan, eksakto. Hindi mo pwede yun, diba? Eksakto. Eksakto yan. Sige, ipipit ko maigi ha. Loris kasi ang ina di man lang nila ni-rotate. Sakto yun. Pixelated. Ha? Pixelated. Ganun lang nila, tas nilakihan, niliitan. Sana man lang ni-rotate, di ba? Pangabutan. Okay. So, yun nga, may mga reports sa tulad niyan
na, peke daw or ang dokumento. So let's say, for example, Attorney Glenn, ipagpalagay natin na peke yan, ginamit nila, alam naman natin ng bangag na administrasyon na ito kahit anong kailigalan ay kaya nilang gawin. So, assuming na peke ito, ano na naman ang pwede natin gawin sa mga ito? Pag dumating yung panahon na mapatunayan natin na pinake nila yung documents. Pwede silang kasuhan ng falsification of public documents kasi nga, mayroong provision yan sa revised penal code na the person who is using a falsified document is presumed to be the falsifier. So kung ginawa yan ni, sino ba yung General Diwata niya? Si Torre. Hindi. Torre. Yung nagbasa ng Miranda rights kay President Duterte. If the warrant turns out to be false, pwede siya kasuhan ng falsification of public documents. Ang sabi ni Vega Warp, sabi niya, halatang fake, pixelated signature at halata pang overlappings ng text and image. So, yan yung mga comment kanina pa. Yeah, I mean, ako din. So, just in case lang, may pananagutan talaga sila. Pero, Attorney Glenn, napag-usapan nga namin ni Spokesari kanina, I think pang 3 hours na natin na vlog ito, na talagang illegal, yung illegal arrest yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. So, kaya talagang nananawagan kami na yung mga tao, manindigan. Yung iba nasa Villamor Air Base, yung iba papuntang EDSA, dahil yun yung nare-receive ko. Ito na yung time para lumabas kayo ng bahay. Dahil sobra na ang walang hiyaan ng gobyernong ito. So dapat di ba di ba, Attorney Glenn, dapat doon sa procedure ng Rome Statute, dapat munang iharap siya sa isang local court, di ba? Bago siya... dadaan. Di ba? Tama yun? Yun yung nasa Rome Statute. Well, I'm not familiar with the Rome Statute, but if the procedure spells out that he should be presented to a local judge, they have to do that. Hindi pwedeng hindi nila gawin yun because yung Rome Statute ang basis ng kanilang pag-implement ng warrant of arrest. Yun po. Attorney Glenn, I think kailangan ka na nila doon. Nag-text si Pam sa akin. I think kailangan ka na nila doon. Okay. I will excuse you, basta tulungan mo na sa PRRD doon. Kailangan nilang legal minds doon. So you can go now. I will leave now. Sige, Ate Claire, when you're back, when I get there, and you're still here, I will come back. Yes, I will come back. Kailangan ka doon. Mas kailangan ka. Sige, take care. Take care. Basta yun ang gusto kong ibilin sa inyo, mga kababayan. Yun yung gusto kong ibilin sa inyo. Tumaya tayo kung sino yung biktima and against the aggressor. Ang aggressor dito, ang mga masasamang tao ay si Marcos Jr. alias Bangag, si Stalker Lisa Marcos at si Tambaloslos. Yan sila. Anyway, I will come back later. Punta muna ako doon. Alright, good. Ate Claire, sir. Take care. Thank you, sir. Thank you po. Ingat po kayo. Okay. I support former President Rodrigo Roa Duterte, sabi ni Tino Espinosa. Okay, Z, magpapapasok tayo si Eds V. Eds V, are you ready? Paki-unmute mo kung ready ka na. At paki-open ng camera kung gusto mo ipakita yung alindog mo. Eds V, ikaw na ang tinatawagan ko. Then, ang next natin ay kanina pa si Rayson. Si Rayson, kayo na ko pa nakikita si Rayson. Eds V, andyan ka ba? Okay, Eds V, you're on. Hi, welcome. Okay. Eds V. Okay, wala yata siya. Okay. Proceed tayo kay Rayson. Rayson, I know. Hi, Rayson. Kumusta ka na? Okay na po. Sa work ako. Sa work ka? Okay. Pero nakatune in po ako with my phone and my tablet. Medyo nakakapanlumot, medyo napaiyak ng konti. But sinasama natin ng prayers and of course, antabay tayo dito. Ayan. So, yun. Nakakalungkot pero may pag-asa pa.
Ito yung sinasabi ni PRRD na kung siya ang magiging sacrificial lamb para matapos ang lahat ng ito. Gagawin niya. So be it. Yeah. God's guidance at kung pinapahintulot ng Diyos to, diba? So, may panawagan lang po ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Nandyan kayo sa Pilipinas. Yung mga nonchalant, yung mga walang pakialam, bahala kayo sa buhay nyo, basta kami. But everyday, nagre-reklamo ng, nilista ko talaga, nagre-reklamo ng krimen, drugs, mataas na bilihin, mga nawawalang bata, mga, development sa ating bansa, mga nasisirang infrastruktura, MRT station, pagtaas ng gasolina, and all. Pero, wala silang ginagawa. Wala silang pakialam. Kaya, sana naman, timbangin nyo ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Kami itong nasa ibang bansa. Kami ang mas concerned sa inyo. Kami, kung tutusin kami ni na Madam Claire and everybody here na nasa iba't ibang panig ng mundo na dito na nanirahan, dapat kampante na kami. But still, we are concerned kasi Pilipino kami and we have relatives and friends there. And another thing, that's why kami concerned din, malaki ang naiaambag din namin sa kaban ng Pilipinas through our remittances, which is ninanakaw ng mga buwaya. Yeah. Which is, yan ang pinamumudmud nila, mga ayuda dito, here, there, and everywhere, by, nagbo-vote buying sila. Another thing, hindi nyo ba naiisip, si PRRD ang hina na, but still, binubuhos pa rin niya yung nalalabing lakas niya para lang pumunta siya doon para magpasalamat, hindi para mag-start ng something para mag-alsa or whatever. Nandun siya para magpasalamat sa mga OFWs. Kung pwede nga lang siya siguro magpasalamat sa lahat ng mga Pilipino all over the world, gagawin niya. Kaya lang hindi na talaga niya kaya. Tapos ganito yung gagawin nila. Which is, walang basehan, dinodoktor pa yata yung warrant of arrest at hindi nila mapakitaan ng hard copy nung sinasabi nilang arrest, which is binabasa lang yata ni Diwata. Well, recently may naipakita na nga sila kaya ina-question natin yung authenticity. So grabe talaga, Rayson, But bilib ako sa'yo dahil kahit nasa trabaho ka, okay ba? Hindi ka ba masisanti dyan? Ay, hindi. Hindi naman po. Okay naman na aking boss. Okay, that's good. Yeah. Alright. So thank you talaga dahil hanggang ngayon ang suporta mo sa ating mga kababayan. I know you're not only supporting the Dutertes, but you're supporting your fellow kababayan na naiwan natin sa Pilipinas. Kaya thank you very much, Rayson. Yeah. Okay po. Prayers lang po, and then laban po tayo, lalo yung mga nandiyan sa Pilipinas, kumilos na po kayo, wag po kayong deadma lang. Kasi kayo rin ang naapektuhan ng mangyayari sa mga susunod na araw. Para hindi na kayo mag-complain, all we have to do is do something. Hindi lang puro complain. Lumabas na, pumunta na sa EDSA or sa Villamor Air Base. Dahil ngayon sa Davao, nagagather na mga Davaoenos at sa iba pang mga bahagi ng bansa, ang mga OFW nagagather na rin. Kaya, thank you again, Rayson. Bye for now. Thank you po. Ingat. Salamat po. Bye-bye. Bye. Okay, so mga kababayan, so kanina, si Eds V, are you ready, Eds V? Ayan, ready ka na ba? Eds, okay. Si Eds. Okay, last call kay Eds. Nakatulog na yata si Eds sa kakapanood. Madaling araw na dito sa Amerika. Baka sa Amerika siya. So anyway, Eds, sorry, pero hindi kita ikikick sa studio dahil baka magising ka. Unahin natin, yung kanina ko pa rin nakikita dito, no? Si RJYC Vlog.
Okay, RJYC Vlog, ayan. Bago ko tawagin si RJYC Vlog, Z, mayroon ka bang karagdagan ng mga Palangga, litanya? may mga sinishare sa atin dito sa comment section na may mga tao na daw na dumadating sa EDSA. Okay, great. Damihan nyo pa, punuin nyo ang buong Pilipinas. Ipakita ninyo ang power ninyo. Ipakita ninyo dahil ngayon ang mga trolls na pinapadala ni Lisa Tanas ay ginagastusan para guluhin tayo dito sa ating live studio pero hindi sila magwawagi. Okay. At sana po yung mga nandun din malapit sa Villamor, no, kung kaya po ninyo, kung meron po kayong pagkakataon na talagang pwede nyo pong i-organisa yung inyong mga kasamahan. Pumunta rin po sana kayo sa Villamor Air Base sa lalong madaling panahon po. Yes. Alright, eto na si RJYC Vlog. RJ, kumusta ka? Ayan, naka-live ka na. Ayan, hello po, Miss Claire Palangga. Naririnig niyo po ako? Hello. Kasama din Ayan, natin si okay. Z. Okay. Okay. Kasama natin ngayon, co-host ko. Ayan, hello po. So, ito lang masasabi ko. Kanina pa ako nagpipigil talaga. Kanina pa ako nanonood sa trabaho. Right now, it's 12:26 in the morning in Vancouver. So, nakakagalit talaga itong nangyayari ngayon kay PRRD. Meron akong na-post lang na ilang mga videos na nakita ko kay Kitty Duterte. At merong pinakita doon na nagagalit na si Miss Hanilet. At hinaharap niya si Torre at sinasabi niya na 80 years old na siya, 80 years old na, sabing ganun. Matanda na, sabing ganun ni Miss Hanilet. And anong kaso, ano nyo? Ganun nagagalit na siya, tas pinipigilan po siya nung isang kasama ni PRRD. Tas si PRRD, chill lang siya, nakaupo lang. Tapos si Kitty, nakikita mo talagang nandidilat na yung mata niya sa inis, sa galit kay Torre na talagang binabantayan niya po si PRRD at nakatayo siya in front of PRRD na parang ayaw nilang ipakuha si PRRD sa kanila. So kung yung kaninang sinabi ni Miss Pam, it could be yun na yung bagong nangyari. Pero yung video na nandun, makikita nyo po talaga na nagagalit na si Kitty dun sa ano. So matagal na po akong supporters ng Duterte, 2015 pa lang. Kahit kayo po, Miss Palangga, 2016 pa lang po, Miss Claire is, ano nyo na ako, followers nyo na po ako. Silent lang ako pero tapos nung nakita ko yung ginawa nitong bangag admin na tarantadong bangag na to, pwede po ba magmura? Kasi bawal sa amin magmura pero gusto ko talagang murahin. Murahin mo mga putang inang yan. Yung mga putang inang yan, si Bongbong Marcos na yan, ang kapal ng mukha niya na ginamit na nga niya mga Dutertes, tapos ganito pa ang gagawin nila. So, nakakatarantado talaga. Tapos, yung ginagawa nila ngayon na panggigipit sa Dutertes, wag tayong mawala sa focus na it could be just one of their tactics para ma-divert yung attention natin sa GAA, sa BICAM, sa PhilHealth at sa mga lahat ng anomalyang ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Kaya wag tayong papayag na dahil sa nagkakagulo ngayon ay makakalimutan na yun. Dahil hindi yun makakalimutan. Diversion lang tong ginagawa nilang to kasi nakita ko sa mga videos, meron ding isang videos na pinost ng isang Maria Duterte na I think she's also there kung nasaan si PRRD. Nagsasalita si PRRD na kinakausap niya yung isang tao na sumama at nanghuli sa kanya. Nasabi niya, maliit lang ang mundo na sinabi ni PRRD doon na matatapos din to. Pwede akong, kaya kung tumakbo kong vice president or I could tell my daughter na she could run for president and I'll be the vice president. Gumaganon po siya doon sa video. Hindi ko pa po na-post yun pero nakita ko doon sa video nung isang Miss Maria Duterte na I would say baka po kasama nila doon sa loob na yon. So kumbaga si PRRD chill lang siya. Kinakausap niya yung mga tao doon kasi hinahanap ni PRRD yung totoong warrant of arrest at kung ano yung basis, ano ang legal basis. Kasi wala pong maipakita si Torre. Kaya nakaupo lang sila doon. Walang maipakita si Torre kung ano ang legal basis, bakit siya kailangang hulihin.
Isa yun. Kaya, Langga, may breaking lang tayo. Saglit lang. okay Sa po. mga kababayan, may breaking news tayo. A1 information. Nautos ng PCO sa mga government media like Philippine News Agency, no coverage of PRRD and Vice President. I-headline ang mga mass for EJK victims sa Payatas. So yan po, ayaw nila ipa-cover itong nangyayari kay si PRRD at CDP. So ganito ka baboy, ganito ka tarantado itong gobyerno ito. So dito sa ating channel ay patuloy, sabi ko nga kanina, walang tulugan, magbabantay tayo, mag-aantay tayo ng mga updates. Hindi natin iiwanan si Pangulong Duterte hanggang sa dulo. Hindi natin iiwanan ng taong bayan dahil ang laban ni Duterte ay laban ng bayan. Tama ka dyan, Claire. At, oo. Yes. Tsaka itong social media ay mas malayo, mas